Ito ang malaki at magandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Tila totoo nga ang kumakalat na balita na magkakaroon muli ng malawakang regodon sa Senado matapos ngang bumaba sa pwesto ang senador na si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya't mukhang mababalik na nga muli sa pwesto ang senador na si Rodante Marcoleta. Gaano kaya ito katotoo ating alamin, pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Binigyang diin din ni Senador Ping Lacson na hindi niya ipipilit ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y matapos anyang magpahiwatig ng pagkadismaya ang mga kapwa nito senador, partikular na ang mga kasama nito sa majority block na sina Senator JV Ejercito at Sherwin Gatchalian. Kaugnay ito ng pagdinig ng komite kung saan tila nadidiin ang ilang senador sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Kaya naman panawagan ngayon ng ilan sa ating mga kababayan na sanay ang susunod daw na uupo bilang chairman ng Blue Ribbon ay dapat isa ng abogado katulad na lamang ni Senador Rodante Marcoleta na siguradong mas may malawak na kaalaman sa ating batas at upang mapanagot na ang mga tunay na mastermind sa maanumalyang flood control projects. Pabor ba kayo dito mga kababayan? At narito, panoorin pa natin ang full video. Pag-usapan po natin ang mga dahilan ng pagbibitiw ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan. So ngayon viral na viral ngayon, no? At nabigla din ang lahat. Oo, dahil mukhang kada linggo po ata may mga bago tayong Senate President at chairman sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, eto na. Talagang alam nyo ngayon, talagang natutuwa ang taong bayan dahil dito sa pagbitiw ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Natutuwa sila dahil mas ginusto talaga ng taong bayan yung yung pamamaraan ni Senator Rodante Marcoleta doon sa nangyaring sa unang hearing sa Blue Ribbon nung si Senator Rodante Marcoleta pa po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon natutuwa sila na parang nagkakaroon na ho ng linaw at parang nagkakaroon na ng liwanag na mapanagot itong si Martin Romualdez at si Saldico, no? Dahil silang dalawa ho ang talagang tinutumbok dito ng mga kontraktor, yan, mga Diskaya, yan sila Alcantara, at yung iba pa. Alam naman natin na si Diskaya biglang bumaliktad nung panahon na hearing sa Congress. Alam naman natin kalakaran niya sa Congress, puro naman talaga mga bataan yan ni Martin Romualdez. Pero hindi naman lahat, no. So yun nga, at ikinagulat ng lahat, itong si Senator Ping Lacson ay nagbitiw bilang chairman sa Blue Ribbon Committee. So maraming mga teorya, mga haka-haka, mga bali-balita na mga dahilan na talagang dahilan na pag-alis ni Senator Ping Lacson diyan sa posisyon na yan. So unang-unang nakikita ay yung kaduwagan. Dahil talagang naramdaman ni Senator Ping Lacson na talagang grabe yung ginagawa sa kanya ng mga netizen dahil nga hindi nagugustuhan yung kanyang pamamaraan sa pagdinig sa issue ng flood control scam. No, so maraming talagang nagagalit na parang lumalabas nga doon ay isa sa mga tuta or bataan nito ni former Speaker Martin Romualdez. At dahil nga doon talagang naungkat muli yung mga issue ni Ping Lacson katulad na lang nung issue niya sa Kuratong Baliling at yung iba pang mga issue niya. So siya rin naman din ay talagang may mga itinatagong sikreto na talagang unti-unti nang nabubunyag at ayun yung iniiwasan niya na mangyari. At yung galit kasi din ng taong bayan sa kanya. Dahil may mga pagkakataon kasi na doon sa Senate Blue Ribbon ay may mga pagkakataon doon na lantaran na talagang parang inililihis ni Ping Lacson yung issue pag Martin Romualdez at Marcos Jr. na ho yung nababanggit ng mga witness na tinuturo sa flood control scam. So doon pa lang, at ipapaalala ko sa inyo, katulad na lang ho nung sinabi ni Orly Cotesa na habang nagsasalaysay itong si Orly Cotesa ay halos parang papunta na sa Malacanang ang kanyang kwento, na kaagad binali ni Senator Ping Lacson. So siguro napanood nyo na yung video na yun, hindi ko na ilalabas dito yung mga clip na yun, no?
So kagad niyang ibinali. Simula doon, nagsuspetsa na or naghinala na, sinuspetsahan na itong si Senator Ping Lacson na parang may pinagtatakpan, parang may iniiwas dito sa issue ng flood control. So doon, hindi talaga tumigil ang pagbabati ko sa kanya hanggang sa dumating na nga na parang nagkakasagutan na nga or nagkakainitan na itong mga ilang mga senador, lalong-lalo na si Senator Rodante Marcoleta at Ping Lacson dahil talagang ang layo ng patupad, ang layo ng batas na ipinapatupad ni Senator Ping Lacson diyan sa Blue Ribbon Committee, hindi kagaya nung sa kanya. So ngayon, eto na yung pangalawang teori, pangalawang hula na pagbibitiw ni Senator Ping Lacson. Kasi yung una parang parang natatakot siya na lumabas ang iba't iba niyang mga issue at parang alam mo yung parang nabigla siya sa grabe ng mga pangbabas sa kanya, no? So yun yung unang dahilan. Na-pressure siya. So ito yung pangalawang dahilan na iniisip ng iba pang mga netizen, yung ikakasira ng ng pangalan niya. Kasi may mga bali-balita ito, wala naman 100% na kasiguraduhan to. May mga bali-balita na etong si Martin Romualdez ay parang ang gagawin na i-absuelto. Kasi kung mapapansin natin, ang galawan ng isang Martin Romualdez ay mahilig yung magpaikot-ikot sa issue hanggang sa mapunta na sa wala or ma-divert na. Kagaya nung ginagawa sa Congress. 'Di ba? Napapanood natin doon sa Congress na yung issue dapat nakaharapin ng isang tao ay napupunta pa sa mga Duterte. So ganun ang gustong mangyari netong ni former House Speaker na nag-aasam na maging future Prime Minister ng Pilipinas to si Speaker Martin Romualdez. Gusto niya mangyari ay i-divert ni Senator Ping Lacson ng issue sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga Duterte. Kaya nga yung ICI, yan yung isa sa mga abangan din natin na medyo nakakakaba ang kanilang hakbang na mga gagawin. So, napag-isip-isip ni Senator Ping Lacson siguro, ibig sabihin, walang masyadong para tayong nanguhula lamang, no? Ikakasira niya ng pangalan. Ikakasira niya ng pangalan at may mga lumabas pang issue na itong si Senator Ping Lacson ay binayaran ng 5 billion para lang dito na mailihis si Martin Romualdez sa issue ng flood control scam. So isa yon sa mga dahilan din siguro yung ayaw niyang masira ang kanyang pangalan dahil kay Speaker Martin Romualdez. At talagang nahalata ng mga netizen na talagang parang pinagtatakpan mo. Oo, kasi ang nangyayari kasi, dinidiin yung mga kontraktor na para sa akin tama naman, dinidiin yung mga kontraktor sa issue ng flood control scam, pero yung mga nasa likod ng mga kontraktor na to, na itinuturo nila na dawit na kasama nila sa pagnanakaw, kasama nila sa pangdurugas sa kaban ng bayan, ay hindi iniipit or hindi man lang ma-mention dyan sa Senado, lalong-lalo na ni Senator Ping Lacson. At yun yung pinagkaiba nila kay Senator Rodante Marcoleta. Na ultimo nga yung binanggit mismo ni President Bongbong Marcos na Sunwest Corporation, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan, na kinakabilangan ni former Representative Bicol Party List na si Saldico, hindi man lang maipatawag at hindi nga man lang ma-mention doon sa issue na yon. Na dapat ay pinapatawag ng Senado at ilang hearing na rin po ang nangyaring hearing sa Senado na hindi man lang napatawag yung Sunwest. So lumalabas na may kinikilingan, no? May kinikilingan ang naging Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Alam niyo sa totoo lang, kahit papaano naman okay naman talaga to si Senator Ping Lacson. Yung nga lang itong time na to, ang nangyari kasi parang parang feeling niya mas malakas siya, mas matalino siya sa abogado. Feeling niya mas kaya niyang lutasin ang issue ng flood control kaysa doon sa abogado na sila Senator Marcoleta, sila Senator Cayetano. So ganun ang nangyari. Ayun yung nakikita ng mga netizen sa kanya, kaya talagang isa din na yun nga, ayaw niya nga na madamay or madawit ang pangalan niya sa kasiraan ni Martin Romualdez. Siyempre may mga alam niyo, mga ugali ng mga politiko, hindi yan ayaw na lalo sa Senado. Sa Congress kasi okay lang ilan lang naman boto ang kinukuha sa Congress. Hindi katulad sa Senado na talagang iniingatan nila yung kanilang pangalan. Kasi hindi naman sila ang magmamana yan. Halimbawa, si Senator Ping Lacson, kung di ako nagkakamali, nasa 76
or nasa 70 plus na ho ang kanyang edad. So kung sakali man sa susunod na henerasyon ay mapakinabangan ng kanyang apelyido ng kanyang apo, so yun ang kakalabasan nun, yung tinatawag na pag-iingat sa kanyang pangalan. So ayaw niyang madawit, ayaw niyang masira siya ng husto. Sa totoo sin, medyo nasisira na siya ngayon eh. Pero ayaw niyang masira ng husto at madawit at madamay sa kabulastugan na ginagawa ni Martin Romualdez. At ayaw niya rin siguro maging tuta, ewan ko na lang. Diba, nabalitaan natin na may tig 5 million si Tito Soto, 5 billion si Tito Soto at Ping Lacson. Kaya hindi nila idinidiin si Martin Romualdez sa issue ng flood control scam. Hindi natin alam kung totoo ho ba yun o hindi, no? So, hindi tayo magbibigay ng 100% na katotohanan yan sa issue na yan or sa mga bali-balitang yan. At yung pangatlo na iniiwasan or parang pangatlo na na etong na dahilan ni Ping Lacson na nakikita ko rin naman siguro yung kautusan ni Martin Romualdez na i-divert talaga ng gusto at biglaan kahit mapansin pa ng taong bayan dapat hindi pakialaman yun or parang wala ka dapat maging pakialam sa opinion ng taong bayan na i-divert mo yung issue ng flood control scam sa mga Duterte. So paano nga ba nahalata yun? Kasi kung matatandaan nyo, etong simula nung nabuo ang ICI, kung di ako nagkakamali dun sa sinalihan ni Mayor Magalong, kung tama ba yung pangalan na yun, ICI, na kabilang din doon si former DPWH Secretary Singson, na kapanahunan niya na ano siya nailagay siya bilang secretary ng DPWH nung panahon naman ni Aquino. So yun ay doon pa lang talagang nagkaroon na ng suspecha at nagkaroon na ng mga talagang mga bali-balita na yung ICI na binuo yan para ma-divert yung issue ng flood control sa mga Duterte. At kaagad naman na natunugan ata ni Mayor Magalong kaya siya ay umalis doon. So hindi natin yun. Puro lang tayo ngayon na bali-balita, no? Kasi unang-una doon pa lang sa pahayag ni former DPWH Secretary Singson na may ginawa daw siya mapatungkol sa flood control at panahon daw yon ni Pangulong Duterte, siniwalang bahala daw ito ni Pangulong Duterte. So doon pa lang nagkahinala na at napaisip na yung mga netizen na parang mapupunta na naman sa mga Duterte ang issue ngayon. At ngayon, kung mapapansin nyo, yung mga bayarang vlogger ng administrasyon or sumusuporta sa administrasyon at di umano ay binabayaran ni Martin Romualdez itong mga vlogger na to, kung mapapansin nyo yung kanilang content ngayon na ibinabasa kanilang script ay i-divert ang issue ng flood control sa mga Duterte. Kung matatandaan nyo po yung video ko dyan sa Facebook na J. Guevara Banateros, yan po yung ating Facebook page, pakipollow na lang. Nandiyan din sa description ng kanyang link. Makikita nyo ho doon na etong mga vlogger ay yung issue sa Davao Oriental, Davao Occidental, isinisisi sa Davao City. So ang Davao City, ang Davao po kasi marami ho yan at iba-iba din ang namumuno diyan. Ultimong sa kasuluk-sulukan ng Davao na kahit hindi naman mayor, etong si Mayor Basti Duterte at si Pangulong Duterte, doon sa lugar ng isang Davao na yun, sa kanila isinisisi. Kasi ang pinapalabas ho ng mga bobong vlogger ay iisa lamang ang Davao. Yung Davao, ang parang pinapalabas nila yung Davao City, yun na yung pangkalahatan. At isa lang ang mayor at ang congressman doon. So yan yung nakikita natin ng mga content ng mga vlogger ngayon, ng mga sumusuporta sa administrasyon or mga losyang lista, mga loyalistang vlogger, pilit nilang i-divert yung issue ng flood control sa mga Duterte. Kung pupunta po kayo at kung babalikan nyo po yung mga video natin, may video ho tayo dyan at handang-handa po ako ipakita kahit kailan. Iyang video na yan ay binidyo ko po nung nandun po ako sa Davao City na hindi pa po umuusbong ang issue sa flood control at ipinakita ko po doon kung gaano kaganda ang mga flood control, mga kalsada dyan sa Davao City. No, talagang sobrang ganda, sobrang ayos, sobrang linis na wala ka talaga masasabi na mapapasabi ko na lang na sana all, ganyan din sa amin, sana all, ganyan din sa amin, ganyan din kalinis, ganyan din kaayos sa mga flood control. So ngayon, ayun yung ibinabang script sa mga vlogger. Kaya, etong at damay na rin dyan si Senator Ping Lacson kasi pinuputakti din siya ng mga loyalistang vlogger dahil para ma-pressure siya at gawin na nga ni Senator Ping Lacson
yung kautusan ni Martin Romualdez na i-divert na sa mga Duterte yung issue kasi talagang napupukol na itong si Tambaluslos dito sa issue ng flood control scam. Talagang nakikita na at nahahalata na ni Senator Ping Lacson na nahahalata na nito ni former Speaker Martin Romualdez na parang sobra na yung kahihiyan na ibinabato sa kanya ng taong bayan. Talagang halatado na isa siya sa pinaka-mastermind ng nakawan sa issue ng flood control scam na talagang obvious naman. Sa totoo nga lang, kung matatandaan nyo, matagal na rin po yung kinakalampag, yung pagnanakaw ni Speaker Martin Romualdez. Panahon pa lamang ni Dr. Lorraine Badoy at ni Ka Eric Celis na tinanong nila na kung saan napunta ang 500 billion pesos na ipinondo ni Marcos Jr. kay Martin Romualdez. Diba? At yun ay hindi masagot-sagot ni Speaker Martin Romualdez kaya humantong ang ginawa na lang sa dalawa kay Ka Eric Celis at kay Dr. Lorraine Badoy ay kinasuhan po. Diba? So doon na nagsimula lahat yan hanggang sa etong si Pangulong Duterte ay inilabas ang BICAM report na mayroong mga blanco. At kaagad naman yan sinagot ni Marcos Jr. Kinukwento ko lang sa inyo yung unang mga nangyari para baka yung iba medyo na late sa isyung ito, no? Kinukwento ko lang para mas maganda, di ba? At kaagad naman pinasinungalingan ni Marcos Jr. at tinawag na sinungaling si Pangulong Duterte dito sa 2025 national budget. At isa pa nga din dyan na mga nagtanggol kay Marcos Jr. ay si Risa Ontiveros, Grace po at iba pang mga senador na pumirma sa BICAM report sa 2025 national budget. Alam nyo, ngayon talaga dapat ay mas tutukan ho natin itong issue sa flood control. Dahil unang-una po, pera po ng taong bayan, pera po natin lahat ang talagang winaldas nila, ang ninakaw nila. Para ho tayong ninakawan sa sarili nating mga bulsa ng isang magnanakaw. Sobra pa, mas triple pa. At ang masakit dito, hindi lang sa isang Pilipino, kundi sa buong bansa. Buong bansang Pilipinas ang ninakawan nila. Biruin nyo po yung kung gaano kasaklap ang ginawa nitong ni Martin Romualdez at ni Saldico. Tapos ang pinakamalupit ngayon, sabi ni Marcos Jr., bago, mamaya ka na Ping Lacson, dito muna tayo ha. Etong si Marcos Jr., sabi niya, pananagutin niya daw ang may sala dito sa mga flood control. Sa flood control scam. Ang nangyari, nakalayas na lahat-lahat, etong si Saldico, at wala nang balak din bumalik sa bansang Pilipinas. At ito si Speaker Martin Romualdez ay di umano ayon kay Senator Amy Marcos na ate ni President Bongbong Marcos ay ito ay umalis na pa ibang bansa o nasa ibang bansa na rin etong si Martin Romualdez. So doon pa lang po lumalabas na wala talagang pananagutin dito. Ang pananagutin lang dito, ang didikdik lang dito ay yung mga nasa dulo ng issue. Sabi nga namin ng Banateros, paulit-ulit namin sinasabi na ang issue ay isa ang katawan ng ahas. Ang ulo ng flood control scam ay ang palasyo at ang Congress. Ang katawan nito ay DPWH at ang buntot nito ay yan po yung mga kontraktor na yan. So, paulit-ulit lang po ginagawa sa atin yan ng Administrasyon Marcos na kung sino yung nasa dulo ng issue, yun yung dinidikdik nila. At yung mga nasa taas talaga ng issue or pagnanakaw sa kaban ng bayan ay yun yung mga iniwasan nila. Kagaya nila rin or sila rin mismo. Kagaya nga na sinabi ko, ang ulo ng nakawan sa flood control scam ay ang palasyo at ang Congress. Wala nang iba dahil si Marcos Jr. bago maaprubahan ng mga budget na yan, siya pipirmahan niya ho yan. So dapat din siyang managot. Ngayon, palagi lang tayo pinapangakuan ng presidente na may pananagutin. Pero yung pinsan niya at yung bataan ng kanyang pinsan ay wala na sa Pilipinas. 'Di ba? So sino ang mananagot? Ang pinakamasakit pa dito, nagkaroon tayo ng tinatawag na konting saya dahil nanatili si Senator Chis Escudero bilang Senate President ng Senado. Nagkaroon tayo ng sigla na kahit papano matutugunan ang issue sa flood control. Tinatawag na nagkaroon tayo ng lakas na may hustisya pa ang ginawang nakawan ng mga buwaya sa gobyerno. At itinilagaan niya bilang Blue Ribbon chairman itong si Senator Rodante Marcoleta na mas talagang ikinatuwa naman ng mga netizen. Yun nga lang, biglang sumulpot itong dalawa, itong noon pa man na magkatandem na si Tito Soto at si Ping Lacson, na kaagad naman na hindi nagustuhan ng taong bayan yung kanilang pinaggagawa diyan sa Senate hearing na yan. So ngayon, magbalik na nga tayo dun sa pinaka-issue
latest, talagang etong si Ping Lacson ay umalis na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At doon pa nga, diba, nagtaka tayo na bakit biglang pinuspon ang hearing. Bakit biglang pinahinto muna ang hearing? Meron din isang ano diyan, meron din isang sabi-sabi diyan sa hearing na yan. Na yan nga, yung postpone sa hearing na yan. Parang nagkaroon ng usap or pag-uusap. Hindi ko alam kung totoo po ito pero ako ay inaano ko lamang, parang hindi ko naman sinusure kung ito ay totoo. Parang nagkaroon ng meeting, small meeting, etong si Ping Lacson Soto at ang kampo ni Martin Romualdez. Hindi ko alam kung totoo yun, pero di ko rin alam. At ayun, mayroong ano doon na parang hindi nagkasundo. Etong si Martin Romualdez, Tito Soto at Lacson sa kagustuhan niya. Kaya kaagad nagdesisyon si Ping Lacson na umalis na lang bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko mga banateros, mga kabiyaya. Sino naman ang gusto nyong maibalik or sino ang gusto nyong mailagay sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? At ngayon nga may isa akong nakitang picture na sobra akong natawa at sobra akong naiinis na ilalagay daw si Senator Risa Ontiveros sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Naku po, anak ng teteng, kung pag yan ang nangyari. At itong si Amy Marcos, dalawa Amy Marcos at Risa Ontiveros, pag yan ang nangyari, wala na tayong aasahan diyan. Sobrang gaguhan na po yan. Sobrang gaguhan na po kapag si Senator Risa Ontiveros ang inilagay sa chairman sa Blue Ribbon Committee. Na alam din naman natin, kamakailan lang may lumabas din na issue mapatungkol sa kanya na yun na nga na ito ay isa rin sa alagad ni Martin Romualdez, kaya pala nananahimik dahil may insertion na 3 billion pesos. So grabe yun hindi po yun milyon, kundi 3 billion pesos ang kanyang kinakaharap na insertion ngayon at issue sa kanya. So sana manalangin tayo na hindi magkatotoo yung mga post na yon, na ang ipapalit ay si Senator Risa Ontiveros. Sobrang nakakagago nun, sana wag hong mangyari. Dahil pag nangyari ho yun, wag na ho natawag. Kung tayo ay hindi na umasa sa pagiging chairperson ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, mas lalo na ho kay Risa Ontiveros, wala tayong aasahan sa hinayupak na babaitang yan. Puro kagaguhan lang ang gagawin yan, puro diversional, hanggang sa mapunta na naman, kagaya na sinabi ko kanina, na gustong gawin ni Martin Romualdez na i-divert ang issue ng flood control scam sa mga Duterte. So kung sakali man na si Risa Ontiveros ang gawing chairwoman ng Blue Ribbon Committee, patay na. Alam na kung ano ang mangyayari. So maida-divert na talaga ang issue ng flood control scam sa mga Duterte na naman. 'Di ba? Talagang grabe, sobrang talagang nakakasuka na ho ang nangyayari sa ating gobyerno, dahil talagang nagsanib puwersa at talagang bumaha ng mga korap diyan sa gobyerno. Nagkaroon na tayo ng pahinga sa korupsyon nung panahon ni Pangulong Duterte na umabot ng 6 years at kulang na kulang ngayon para sa atin. Doon na jeta ang mga korap. At ngayon sila bumawi ng gusto na bilyon-bilyon or trilyon na pera ang winaldas nila, ang kanilang kinain, na talagang sobrang apekto at umapekto talaga, sobrang naapektuhan ng mga Pilipino sa ginawa nilang pagnanakaw. Na hanggang ngayon marami tayong mga kababayan na nawalan ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay dahil sa baha. No? So although naman marami na magsasabi na talaga noon naman may baha na, may bagyong nangyayari. So hindi ngayon, kasi ngayon grabe, kahit na ulan na kakapiranggot lang, sobrang bahang-baha na sa ibang panig dito sa Pilipinas. So kayo ba mga banateros, mga kabiyaya, i-comment nyo ho dyan sa baba kung sino ang gusto nyong maging kapalit ni Ping Lacson. Ako, kung ako ay papipiliin, siguro mas gusto ko ibalik sa pagiging Senate President si Senator Chis Escudero at mamili tayo sa dalawa. Kay Senator Rodante Marcoleta at Ping Lacson. Ay, Ping Lacson tuloy, putang ina. Kay Senator Rodante Marcoleta at kay Alan Peter Cayetano ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. No? Doon tayo mamili. Mamili tayo doon ng kung sino ang ako ang gusto ko ibalik sa pagiging Senate President si Chis Escudero, at si Chis Escudero naman mamili sa dalawa. Ibalik si Senator Rodante Marcoleta sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, or ilagay si Senator Alan Peter Cayetano sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Or pwede rin naman na maging Senate President etong si Senator Alan Peter Cayetano
at ibalik si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yun. Napakaganda ho nun. Siguradong sigurado na talagang lalabas ang baho ni Martin Romualdez, ni Saldico, at yung pinaka-hari sa lahat ng nakawan sa nangyayari sa gobyerno, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Talagang doon natin makikita na may saysay, may hustisya, lahat ng ginawa nilang krimen, nakawan, paglabag sa batas, paglabag sa konstitusyon. Doon natin makikita na magkakaroon tayo ng hustisya at talagang hindi na tayo may kakaba-kaba na baka bandang huli ay biglang bumaliktador, biglang sa Duterte na naman mapunta. At ayun pa pala, nakalimutan ko sabihin, at doon, pag si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President, doon sure na ho tayo na yung impeachment na binubuhay or bubuhayin na naman sa darating na February nitong mga makakaliwa ng mga anti-Duterte, bubuhayin na nila yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, doon palagay na tayo 101% na hindi may impeach si VP Sara Duterte sa Senado. Dahil unang-una, wala nang demolition job na mangyayari katulad ng ginagawa kay Senator Chis Escudero, Senator Villanueva. Hindi ko kinakampihan si Senator Jinggoy at Senator Villanueva. Kung sila man ay dawit doon, dapat nilang kaharapin yun. Pero ngayon po kasi, ang nangyayari is sila lang yung tinutukan eh. Sila lang yung ginipit, sila lang yung binabalita ng ibang mainstream media na nagnakaw ng ito, nagnakaw, involved dito, involved dyan. Pero pagdating kay Speaker Martin Romualdez at Saldico, hindi ibinabalita. Diba? So sa madaling salita, isa sila sa mga parte ng demolition job na ginagawa na rin ngayon kay Senator Chis Escudero. So yun mga banateros, mga kabiyaya, kayo ano ang komento nyo dito sa pag-aklas or pag-aklas tuloy, pag-alis na para sa akin ay dapat naman talaga pag-alis ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kayo po ba ay pabor o kayo po ba ay tutol sa pag-alis niya? Comment nyo lang dyan sa